Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit, 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon, umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo, at dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Nasa mga huling araw na po tayo ng karaniwang panahon, at yung ating mga pagbasa ay nagpapatungkol din sa pagdating ng panahon o sa mga huling sandali ng panahon. Kaya maganda hong pagnilayan, ano bang gagawin natin sa huli? Kapag tayo nahuhuli, ano bang ginagawa natin? Kapag lahat ng bagay ay natapos na, anong pinaka-finale natin? Kapag nagawa na natin yung isang gawain sa buong maghapon, anong sinasabi natin o anong sinasambit natin o anong ginagawa natin bago matapos ang araw? Magandang pagnilayan yung mga gaya-gawa natin sa huli. Dahil ito'y pagkakataon din na mabalikan yung mga ginawa natin nung nakaraan. Siguro kung titingnan ho natin yung ebanghelyo natin para sa araw na ito, parang nakakatakot, nakakatindig balahibo, dahil
Para bang mga salita ng pag-uusig yung maririnig natin? Para bang ito ba yung magiging mukha pagdating ng huli, pagdating ng panahon? Ito ba yung magiging mukha na haharapin natin sa huling-huling araw? Nakakatakot. Nakakapanindig balahibo. Pero ang tatanong din sa atin, anong gagawin mo sa huli? Anong gagawin natin sa huli? Titindig pa rin ba tayo sa ating pananampalataya? O hahayaan natin yung takot natin yung bumalot sa atin? Nakakatakot yung isang bagay na alam nating matatapos. Nakakatakot isipin na ito yung maaaring maging muka. Pero tandaan din natin na ang wakas ay isang biyaya. Dahil sa bawat pagwawakas ay pintuan ng pagsisimula. Maaaring hindi natin alam kung ano yung susunod na kabanata. Maaaring hindi natin alam kung ano yung susunod sa pintuan na iyon. Kaya nakakatakot. Pero ang paalaala din sa atin, hindi man natin alam yung susunod na kabanata, hindi man natin alam kung anong nasa likod ng pintuan na iyon. Pag dumating ang pagkakataon na tayo nasa huling-huli na ng mga bagay, kaya pa rin ba nating tumindig para sa Panginoon? Kaya pa rin ba nating tumindig para kay Jesus? Kaya pa rin ba nating tumindig para sa ating pananampalataya? Sana ngayon pa lang makita na natin na hindi magiging madali ang hamon na ito. Dahil kaliwat kanan, may mga pag-uusig na tayong nararanasan. May mga pag-uusig na rin sa ating pananampalataya. Pero paano natin hinaharap yon? Sinasabi na lang ba nating pagdating naman sa huli ay Diyos pa rin ang mananaig? O ngayon pa lang kaya na nating tumindig para sa Panginoon? Ngayon pa lang kaya nating sabihin na ito ang aking pananampalataya. Ito ang pagsunod ko kay Jesus. Ito ang pagsunod ko sa krus. At habang buhat-buhat natin ang ating krus, habang sumusunod tayo kay Jesus, mapakita rin natin na kahit mahirap, kahit mabigat, kaya pa rin nating tumindig para sa ating Panginoon. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.